Magandang araw. Paano nga ba haharapin ng isang babae ang buhay kung ulila na nga ay niloko pa ng lalaking kanyang minahal? Bata pa lamang ay naulila na sa mga magulang si Violi. Pumanaw sa isang sakuna ang kanyang ina at ama. At dahil wala naman siyang kilalang kamag-anak nila, ay naging palaboy sa kalye ang dalagita. Natuto itong mga lakal, magtinda ng dyaryo, candy, sigarilyo at mga bulaklak upang mabuhay lamang ang sarili. Ang mga may edad na pulubi ang nagkaloob sa kanya ng malasakit na kanyang kailangan. Hanggang sa natutong umibig ang noon ay teenager na si Violi sa binatang 21 anyos na si Catherine. Madalas kasi siyang inililibre ng binata sa tanghalian, sa merienda at maging sa hapunan, hanggang sa mahuhog siya sa pagpapakitang gilas ng binata. Nadala siya sa kapusukan ni Carding hanggang sa magdalang tao ito. Buntis ako, Carding. Iyon ang sabi sa center na pinagdalan sa akin ni Nana Epang. Nag-aalalang sabi ng dalaga sa binata habang magkatabing nakaupo sa nakaparadang jeep. Ano? Paano ngayon yan? Wala pa naman akong trabaho hanggang ngayon. Nakikitira pa nga ako kina David, kaibigan ni Tatang. Sagot naman ng binata. Anong gagawin natin? Hindi ko ito kayang mag-isa. Sabi naman ni Violi na naluluha na. Hayaan mo. Gagawa ako ng paraan. Maghahanap pa rin ako ng trabaho para maguhay ko kayo ng magiging anak natin. Pakunwaring pangako ng binata sa dalaga. Pakunwari at napipilitan dahil matapos ang araw na yon ay hindi na siya nakita pa ni Violi. Hinanap niya ito kung saan-saan. Ngunit sadyang nagtago na ang binata. Tinakasan ang kanyang pananagutan. Paano na ako ngayon? Paano na kami ng dinadala ko? Bulalas ng lumuluhang dalaga. Tinakasan ka na talaga ng walang yang Carding na yon. Hayaan mo. Makakarma din siya. Hindi natutulog ang Diyos. Sabi ni Aling Epang. Siya ang pulubing pinaka nagmalasakit kay Violi. Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Hindi ko kayo pababayaan ng dinadala mo. Tugtog pa ni Epang na napapalawa na rin sa awa kay Violi, habang yumakap naman sa kanya ang lumuluhang dalaga. Wala na ring pamilya si Epang. Namatay sa bagyo ang kanyang asawa at anak, kaya naman si Violi na ang itinuring niyang anak. Nangangalakal at kung minsan naman ay namamalimos si Epang. Ngunit ang hindi alam ni Violi ay lihim itong nag-iipon upang maitulong sa kanyang panganganak, hanggang sa sumapit ang araw ng panganganak ni Violi. Tarantang-taranta si Epang. Mabilis niyang dinala sa ospital ang dalaga. Kayo po ba ang nanay niya? Tanong ni Doktora Olga. Ay, hindi po, doktora. Kaibigan ko lang po ang batang yan. Napamahal na po sa akin. Kasama ko po siya sa kalye, kaya tinutulungan ko. Paliwanag niya habang nasa ER ng ospital. Agad namang inasikaso ni Olga ang pasyente. Sa awa ng Diyos, ay nakapagsilang ng maayos si Violi ng isang sanggol na babae. Sa hindi malamang dahilan, tuwang-tuwa si Olga sa bata. Pagaan din ang loob niya kina Violi at Epang. Naaawa siya sa kapalaran ng mga ito. 35 years old na si Olga. Hindi na nag-asawa kahit napagtapos na niya ng pag-aaral ang kapatid na si Bart. Wala na rin silang mga magulang na tulad ni Violi.
Ang pinag-iba nga lang, may naiwang kabuhayan kina Bart ang kanilang mga magulang. Um, Saan na kayo tutuloy niyan, Violi? Tanong ni Olga kay Violi na noon naman ay naghahanda ng lumabas ng ospital. Sa tinutuluyan po namin ni Nana Epang, Doktora. Wala naman po kasi kaming ibang matitiran. Malungkot na sagot ng dalaga. Malungkot dahil gusto sana niya na bigyan ng maayos na bahay ang anak. Ngunit ano nga ba ang magagawa niya? Hindi siya nakatapos kahit high school. Kung gusto ninyo, sa amin na kayo tumuloy. Kawawa naman kasi ang bata kung sakali siya titira. Baka magkasakit. Sagot naman ni Olga na nakatingin sa bata. Nako, nakakahiya naman po sa inyo, Doktora. Magiging pabigat po kami sa inyo ng anak ko. Nahihiya at alanganing sagot ni Violi sa doktora. Wala na akong kasambahay. Kung gusto mo, ikaw na lang ang ipapalit ko. Nag-asawa na kasi yung dati naming kasambahay. Ngayon, gusto mo nga ikaw ang ipapalit ko para sa ganun. Makaipon ka para sa anak mo. Paliwanag naman ng mabait na doktora. Nako, umayag ka na, Violi. Magandang pagkakataon na yan para sa inyo ng anak mo. Dadalawin ko na lang kayo doon. Pwede naman yun, di po ba, Doktora? Tanong ni Epang habang nakangiti. Hindi po eh. Nalungkot sina Epang at Violi nang marinig ang sinabi ni Olga. Bagsak ang kanilang balikat. Hindi niyo na po sila kailangang dalawin. Dahil kayo man po, kukunin ko na rin kasambahay. Nagliwanag naman ang mukha ng dalawa nang marinig ang sinabi ni Olga. Bigla silang natuwa. Nako, salamat po, Doktora Olga. Maraming salamat po. Hayaan ninyo. Pagbubutihin namin ng pagsisilbi sa inyo. Naluluhang sabi ni Epang sabay hawak sa kamay ni Olga. Maraming salamat po, Doktora Olga. Tatanungin ko kung malaking utang na loob sa inyo ang ginawa niyong ito sa amin. Tumulong nga sa galak na dukong ni Violi na hinawakan na rin ang kamay ni Olga. Naaawa ako at magaan ang loob ko sa inyo, Violi. Nana Epang, kaya gusto ko po kayong tulungan. Nakangiting sabi ni Olga. Pumayag po kaya ang asawa ninyo, Doktora? Tanong naman ni Violi. Dalaga pa ako. Kami lang ng kapatid kong si Bart ang makakasama ninyo. Binata pa yun, kaya hindi kayo mahihirapan. Sagot pa ni Olga. At matapos yun, ay isinama na niya sila palabas ng public hospital. Dinala niya ang mga ito sa kanilang bahay. Ganun na lang ang pagkamangha nila nang makita ang bahay ni na Olga. Ang laki at ang ganda nito. Aalagaan po natin ang bahay na ito, Nana Epang, para po manatili ang ganda. Sabi ni Violi habang minamasdan ang kabuuan ng malaki at napakagandang bahay. Masaya sila sa naging kapalaran nila. Bagamat malaki ang bahay, hiniling pa rin ni Violi kay Olga na makasama niya sa silid si Aling Epang. Itinuring na niya kasing pangalawang ina ito. Pinagbigyan naman yon ng doktora. Kinagabihan, nang dumating si Bart, ay hindi na ito nagulat pa nang makita sina Violi at Epang. Nasabi na kasi sa kanya ng kanyang ate Olga ang gagawin kina Epang at Violi. At tulad ng dapat asahan, inasikasong mabuti ni na Violi at Epang ang magkapatid. Kapag wala ang dalawa, ay sinasamantala nila ang paglilinis ng bahay.
Salitan din sila sa pag-aalaga kay Candy, ang anak ni Violi. Tuwing dumarating naman ang magkapatid sa gabi, ay waring si Candy ang pumapawi ng kanilang pagod. Minsan, nakita ni Olga na nagbabasa ng dyaryo si Violi. Naalala niyang hindi nga pala nakapagtapos ng high school ito. Kaya naman naisip niyang i-enroll ang dalaga sa Alternative Learning System program ng gobyerno. Matatapos mo na ngayon ang high school sa pamamagitan ng ALS Violi at hindi ka mahihirapan dahil hindi maghapon ang klase. Hindi rin naman araw-araw. Paliwanag ng doktora. Naku, maraming salamat po, Doktora Olga. Talaga pong matagal ko ng pangarap na makapag-aral uli hindi ko lang po alam kung paano yun tutuparin. Naluluha sa galak na sabi ni Violi. Hindi naman sinayang ng dalaga ang pagtulong ni Olga. Lalo niyang pinagbuti ang pagsisilbi sa magkapatid, maging ang kanyang pag-aaral. Hanggang sa maipasa nga nito ang high school. Ngayon, tapos mo na ang high school. Pwede ka nang makapag-college, Violi. Masayang sabi ni Olga kay Violi. Utang ko po sa inyo ang tagumpay ko. Doktora, maraming salamat po. Naiiyak sa tuwang sabi ni Violi. Isa-celebrate natin ito. Sa labas tayo kakain lahat. Masayang sabi ni Olga. Nako, doktora. Si Violi na lang ang isama ninyo. Ay, iwan na lang ako dito sa bahay. Babantayan ko na lang ang bahay at si Candy. Paliwanag naman ni Epang. Gusto pa sana siyang pilitin ni Olga. Ngunit sa huli ay hinayaan na lang. Nang gabing yun, ay nag-ayos si Violi. Isinuot niya ang bagong damit at sapatos na ibinigay sa kanya ni Olga noong birthday niya. Inayos din niya ng maganda ang kanyang buhok. Hindi man niya sabihin kay Olga, ay halatang excited siya dahil pagkatapos ng maraming taon ay muli siyang makapamamasyal. Nang makita siya ni Olga, ay natuwa ito at nilagyan pa siya ng makeup. At sa unang pagkakataon ay lumutang ang kagandahan ni Violi. Kagandahang hindi nalingit sa magagandang mga mata ni Bart. Hindi kita nakilala, Violi. Ibang-iba ka ngayon. Sabi ni Bart habang buong paghangang nakatitig sa dalaga. Hindi naman, kuya. Ako pa rin ito. Ang katulong po ninyo, nilagyan lang po ng makeup ni Doktora Olga. Nahihiyang sagot ng dalaga sa binata, sabay iwas ng tingin. Habang para namang nasaktan si Bart sa sinabi ng dalaga na katulong lang siya. Dahil para sa kanya, hindi katulong lang si Violi. Isa itong magandang dalaga na hinahangaan na niya ngayon. Bart, ikaw na ang kumuha ng order natin. Magpa-take out ka rin ha, para kay Nanay Epang. Sabi ni Doktora Olga nang marating ang restaurant. Okay ate. Violi, samahan mo ko. Kahit naiilang sa tingin ng binata, ay sumama na rin ito. Matapos kumain, ay nagulat si Olga. Dahil sa halip na siya ang magbayad ng kanilang kinain, ay binayaran na ito ni Bart. Lalo namang nakadama ng pagkahiya si Violi sa binata. Mula naman noon, ay nagkaroon na ng malaking pagbabago sa kilos ni Bart. Lagi na itong maagang umuwi at sumasabay ng hapunan kina Violi. Madalas din siyang nakatitig ng lihim sa dalaga, na para bang ang nakikita ay ang itsura ng dalaga nung sila ay lumabas. Alam mo, Violi, tingin ko,
May damdamin sa'yo si Bart. Sabi ni Epang habang nasa silid sila ni Violi. Parang nag-init naman ang pisngi ng babae nang marinig yun. Bakit niyo naman po nasabi yun? Ay dahil madalas ko siyang nakikitang lihim na nakatitig sa'yo. Sagot naman ng matanda, sabay tawa. Nana Epang, hindi po ako bagay kay Kuya Bart. Katulong lang po nila ako. Sagot naman ng dalaga na nahihiya. Kuya kasi ang tawag niya sa lalaki dahil matanda ito ng 6 na taon sa kanya. Ay bakit naman? Maganda ka naman. Saka may kasabihan. Sa ngalan ng pag-ibig, ang lahat ay pantay-pantay. Pero may anak na po ako sa pagkadalaga. Tsaka malabo po akong magustuhan kahit ng sino mang lalaki. Pagtatapos ni Violi sa kanilang pag-uusap at nagyaya na ito magpahinga. Ngunit sa isip niya ay naroon ang gwapong mukha ni Bart. Ngunit pilit niya itong ibinawaksi dahil ayaw niyang mahulog dito. Ayaw niyang muling masaktan. Samantala, upang mapaghandaan ang kinabukasan ng anak, naisip ni Violi na mag-aral kahit cosmetology upang maragdagan ang kita. Umayag naman si Olga, kaya naman abot-abot ang pasasalamat ng dalaga rito. Alam mo Bart, natutuwa ako kay Violi. Kahit nag-aaral siya, hindi siya nagkukulang ng trabaho niya rito, maging sa anak niya. Sabi ni Olga sa kapatid habang nagkakape sa hardin. Sumagot naman ng nakangiti si Bart. Talagang nakakatuwa siya ate. Hindi lang siya masipag, maganda rin siya. At papalad ang magiging asawa niya balang araw. Nagulat naman si Olga sa naging reaksyon ng kapatid. Kahit kasi 29 years old na ito ay wala pa itong nobya. Abala kasi ito sa trabaho at sa binuksang mga negosyo. Parang ibang kislap ng mga mata ng kapatid ko ha. Nanunuksong sabi ni Doktora Olga sa binata. Ate, kung sabihin ko sa'yo na may damdamin ako kay Violi, magagalit ka ba? Alanganing tanong ni Bart sa kapatid habang nakatitig dito. Bakit naman ako magagalit? Noon pa man, magaan na ang loob ko sa kanya at maging sa kanyang anak. At saka kahit single mom siya, naniniwala pa rin ako na she deserves to be happy. Seryosong sagot ng doktora sa binata. Lumiwanag naman ang mukha ni Bart nang marinig yun. Lumapad ang kanyang ngiti at isang pasya ang nabuo niya. Liligawan na niya si Violi. Isang hapon, ganun na lang ang pagkagulat ni Violi nang makita si Bart sa kanilang eskwelahan. Kuya Bart, bakit narito ka? Bart na lang, Violi. Ang lakas makatanda ng kuya eh. 6 years lang naman ang tanda ko sa iyo ah. Pero hindi alata dahil baby face ako. Sabi niya, sabay ngiti at kindat pa sa dalaga. Pero, nakakahiya eh, sabi ni Violi. Huwag ka nang mahiya. Ako naman ang may gusto nun. Okay, sige. Pero bakit ka nga narito? Napadaan ako dito. Naisip ko, isabay ka na sa pag-uwi para hindi ka na mahirapang sumakay. Dahilan niya sa babae. Pero ang totoo, talagang ibig lang niyang makasama ito. At wala na ngang nagawa pa si Violi kundi ang sumabay kay Bart. Kahit na nga ang totoo ay naiilang siya sa binata. Ngunit ang pagsumbong yun ng lalaki ay nasundan pa ng maraming ulit. Minsan ay isinasama na rin niya itong magmerienda. Dapat, sa bahay na lang tayo nagmerienda, Bart.
Baka kasi may makakita sa atin na kaibigan mo kung anong isipin. Nahihiyang sabi ni Violi matapos luminga-linga sa paligid. Bakit mo ba sila iniisip? Wala naman tayong ginagawang masama ah. Kahit na nakakahiya pa rin. Violi, walang masama kung maging tayo. Dalaga ka at binata ako. Sabi naman ni Bart habang nakatitig ng mariin sa mga mata ng dalaga. Tila ba balak na niyang magtapat. Para namang nabibingi si Violi sa tibok ng kanyang puso. Ayaw niya ng ganitong pakiramdam. Kaya naman, pilit siyang nagsalita. Ano ba yung sinasabi mo, Bart? Katulong niyo lang ako. Isang pulubi na tinulungan lang ng ate mo. May anak pa Sabi ni Violi na hindi na natuloy dahil sa paghahawak ng binata sa kanyang kamay. Mahal kita, Violi. Hindi mahalaga sa akin ano man ang nakaraan mo. Ang importante, mahalin mo rin ako. Napapaluha naman si Violi sa narinig na yun sa binata. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pagtatawanan ka ng mga kakilala mo kapag nalaman nilang bukod sa katulong lang, may anak pa ang minahal mo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Tayong dalawang mahalaga. At si Candy. Violi, handa akong maging ama sa kanya. Kaya sana, bigyan mo ako ng pagkakataon. At isa-isa na ngang pumatak ang mga luha ng babae. Luha ng kagalakan. Dahil hindi niya akalaing may lalaki pang magmamahal at tatanggap sa kanya. At yun ay ang lalaki pang mahal din niya. Hindi na niya naitago pa kay Bart ang kanyang damdamin. Hindi na niya napigil ang mga labi na sabihin kay Bart na mahal din niya ito. Abot-abot naman ang kaligayahan ng binata nang marinig yon. Hindi naman nila inilihim ang magandang balita kina Olga at Aling Epang. Tuwang-tuwa silang binati ng mga ito. Lalo namang naging inspirado ang dalawa. Si Bart sa trabaho at negosyo, habang si Violi naman ay sa kinuhang maikling kurso. Matapos ang short course, ay hindi na pinagtrabaho pa ng binata ang babae. Niyaya na niya itong pakasal. Sure ka na ba sa damdamin mo, Bart? Ang natutuwa ngunit hindi makapaniwalang tanong ng dalaga habang nasa hardin sila ng binata. Sure na ako, Violi. Ikaw na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Sagot naman ng binata habang hawak ang kanyang kamay. Baka nga, ikaw pang hindi sigurado eh. Patuloy pa niya. Ano ka ba? Ako pa ba? Ako pa ba ang hindi makakasigurado? Bart, ikaw lang ang pakamamahalin ko habang buhay. Buong pagmamahal ng nasambit sa binata. At niyakap siya nito ng mahigpit na agad namang tinugunan ng babae. Makalipas ang 2 buwan ay idinaos na nga ang kanilang kasalan. Abot-abot ang pasasalamat ni Violi sa Diyos ng mga sandaling yon. Sabi niya habang nag-iisang nag-aayos ng sarili. Salamat po, Diyos ko. Dahil pagkatapos po ng masasakit na nangyari sa buhay ko, bigyan mo po ako ng magandang anak. Anak na naging dahilan para makilala ko po si Ate Olga. Na naging daan naman po upang makilala ko ang lalaking pinakamamahal ko, si Bart. Salamat po. Dahil lang isang disgrasyadang ulilang lubos na pulubing tulad ko, ay binigyan mo po ng magandang kinabukasan. Lumuluha sa galak na pasasalamat ni Violi. At minsan pang napatunayan ng kwento ito
na anuman ang kalagayan sa buhay ng tao, kahit nasa pinakamababang antas man siya, ay hindi siya dapat mawalan ng pag-asa dahil may isang Diyos na dumirinig at nakatunghay sa Kanya. Wakas, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pakihit din po ang inyong notification bell para malaman po ninyo ang ating mga susunod na upload. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Ocean.